Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 28 hanggang 29 na nagpapatuloy. Tinakbuhan nila yung isang kasama nila. May bigla naman lumabas na enerhiya sa ulo ng nagbagong agila. Sinanding pala ito at binatukan sa ulo ang nagbagong agila. Pagkatapos ay ginamitan nito ng talento ng beast timing para gawing alaga. Sabay pinalawak niya ang sakop ng kapangyarihan ng beast timing. Sinabi niya sa lahat ng mga nagbagong agila wag manakit ng mga tao at bantayan nila ang Meteor Valley, mag-ipon din daw sila ng bato. Nag-chat sa kanya si System na level 9 na ang beast timing nasa 13 milyon na ang lahat ng kanyang alagang nagbagong hayop. Natutuwa ang ating bida dahil malapit ng mag-max level ang kanyang beast timing. Nakilala nila sinanding ito daw si Idol Lodi na banal na divine level at inutusan naman ng ating bida na ihulog ang taong followers niya. Napa-array kopo na lang ito dahil sa sobrang taas. Pinanood lang ito ni Nanding mula sa taas. At binatukan niya ang nagbagong agila, kunwari kasalanan nito bakit nahulog ang followers niya. Niligtas nila ito sa pagkahulog at nagsabi si Nanding na pinaprank lang niya ito. Pagkababa nila ay nagpasalamat ito. Tinanong ni Nanding anong ginagawa nito mag-isa sa Meteor Valley. May mga kasama daw siya pero iniwan siya sa ere. Kasapi sila ng buang family pinamumunuan ni Batang Bayani Buang Siyaw. Naghanap sila ng bundok na may malakas na spiritual na enerhiya. Marami daw mga batang bayani galing sa gitnang lupain ng Pilipinas nag-aagawan sa mga bundok dito sa Hilagang Kanluran dahil malakas ang spiritual na enerhiya makukuha sa bundok. Iniisip ni Nanding na kaya lumakas ang spiritual na enerhiya ay dahil sa mga butas na ginawa ng mga alien papasok sa Earth. Pwede daw magamit ito ni Nanding sa mga patay na bayani niya. Gagawa siya ng Spirit Mountain. Inutusan niya yung followers niya na bumalik sa pamilya nitong buang at sabihin sa kanila na siya na daw ang boss dito sa mga bundok. Walang pwedeng makialam. Wala daw pwedeng umagaw sa mga bundok niya kahit sinong mayamang pamilya ito o kahit batang bayani pa ito. Hindi niya daw sila papayagan na mag-angas dito sabay dumating ang mga alaga nito. Napa-oo na lang ito at sasabihin niya daw ang mensahe ng ating bida sa lahat. Pagkatapos ay nakarinig ng sigaw ng saklolo ang ating bida galing sa loob ng bundok. Inutusan niya ang kanyang alagang nagbagong agila na puntahan nila ito. Pagdating niya ay natanong niya ang isang nagbagong buwaya. Sakto daw ito dahil kailangan niya ng alagang nagbagong buwaya sa malita. Sinimulan niya ng atakihin ang mga nagbagong buwaya sa malita para gawing alaga. Ngayon may bago ng mga alaga ang ating bida, 10 milyon na level 7 na nagbagong agila at 10 milyon na level 8 na nagbagong buwaya sa malita. Pinagsabihan niya ang mga nagbagong buwaya sa malita wag mananakit ng tao, magbantay din sila sa Meteor Valley at lahat ng ayudang bato na mananakaw nila ay ibibigay kay Nanding. Marami daw napatay ang mga buwaya sa malita na umakyat ng bundok na walang permit. Hindi pinansin ng ating bida ang isyo ng walang permit dahil maggagala daw sila ni Chu Chan sa libingan ng Tang Dynasty. Dumating na ang ating bida sa lugar sabay ginising niya ang lahat ng tao ng Tang Dynasty. May kalaban daw na mananakop sa bansa. Si Emperador Li Yuan, founder ng Tang Dynasty, tinanong si Nanding anong problema nito. Kasunod si Li Siman nagtanong anong utos nito, ikalawang emperador ng Tang Dynasty. Pangatlo si Empress Wu Zetian, ano daw ang maitutulong niya sa ating bida. Nagpakawala ng Conqueror's Hockey si Nanding ang lahat daw ng mga bayani ng Tang Dynasty na namatay. Tinatawagan niya silang muli para magtrabaho sa bansa. Sabay gamit ng malakas na chakra summoning jutsu ng Naruto. Naging level 6 ang Necromancero ng ating bida, 10 milyon na Qin Dynasty, 20 milyon na Han Dynasty at 30 milyon ng Tang Dynasty. Kinausap sila ni Nanding na magbantay sa 3 bundok na pagmamay-ari niya. Kapag may pumasok daw na walang permit, kausapin muna nila ito bago bugbugin. Samantala ang batang bayani ng Buang family si Buang Siyaw magrereklamo ito. Sinabi ng isa sa mga bata niya na bawal na daw pumasok sa bundok dahil kinuha na ito ng isa sa 5 banal na divine level, mas magandang umuwi na lang daw sila sa bahay nila. Sumagot si Buang Siyaw na hindi siya naniniwala sa fake news na balitang divine level na yan, isa siyang level 10 na lightning na batang bayani, wala siya kinatatakutan. Pumunta na sila sa Tang Madaw Mountain, hindi daw siya natatakot kahit marami itong alagang hayop, hindi daw niya ibibigay ang bundok na ito dahil malakas ang spiritual na enerhiya dito. Alam daw ng ibang mayayamang pamilya sa bansa na pagmamay-ari ng Buang family ang bundok na ito, kapag nag-angas daw dito ang ating bida ay babalian niya ito ng buto.
At dumating si Nanding kakasuhan niya daw si Buang Xiao ng death threat dahil sa pagbabante nito sa buhay niya. Duwag daw si Nanding kung may bayag daw ito ay maglaban sila ng mano-mano hindi na kailangan edaan sa dimandahan. Sumabat sa usapan ang kanyang alalay pina-rating niya daw ang mensahe kaso matigas daw ang ulo ni Buang Xiao. Nagalit sa kanya si Buang Xiao wala daw itong kwentang tao traidor umalis daw ito sa harapan niya at wag nang magpapakita sa kanya dahil babalatan niya ito ng buhay. Nagsalita na ang ating bida masyado daw madaldal si Buang Xiao parang kulang sa aruga walang laman ang utak nito. Lalong na high blood si Buang Xiao sa trash talk sa kanya ni Nanding. Dahil isa daw itong batang bayani bibigyan siya ng pagkakataon ng ating bida na umatras at wag nang makipagtalo tungkol sa bundok na ito kung ayaw nitong masaktan. Hindi na sindak si Buang Xiao isa daw siyang batang bayani batang may laban sabay naglabas ng lightning. Wala daw magagawa ang mga alagang hayop ng ating bida sa kanya papatayin niya daw sila kung hindi tatakbo. Nagsabi naman si Nanding na wala na siyang magagawa dahil ayaw daw nitong magpaawat titirahin niya ito. Nagulat si Buang Xiao sa nakita niya papaano daw nakagamit si Nanding ng lightning isa daw itong beast timing. Tama na daw ang meritisan bakbakan na. Hinawakan naman ni Buang Xiao ang alalay niya. At ginawang panangga sa lightning na atake ni Nanding. Basura daw itong batang bayani mas masahol pa sa hayop. Mga alagad daw niya ito wag pakialaman ng ating bida kung isasakripisyo niya ito para sa kaligtasan niya. Kahit marunong daw gumamit ng lightning si Nanding wala daw itong bitaw sa lightning strike ni Buang Xiao. Ipapakita niya na daw ang totoong paggamit ng lightning magdasal na daw ito. Sinagot siya ni Nanding hindi daw ito gagamit ng espada lightning lang ang gagamitin niya. Nagpakawala ang ating bida ng maraming enerhiya ng pulang lightning. Dito na daw sila magkakaalaman kung sinong mas malakas ang lightning pula ba o dilaw. Gagamit si Nanding ng ipinagbabawal na teknik ng lightning times 2 overdrive. Tinamaan ang dilaw na lightning ni Buang Xiao. Napa-array kopo na lang ito dahil tinagusan siya ng lightning times 2 ang lakas ni Nanding. Napuruhan si Buang Xiao magtatanda na daw ito hindi magiging kupol sa susunod. Kahit level 10 pa daw ito na batang bayani wala siyang kakainin sa ating bida. At saktong dumating ang tatay nito si Buang Juti sino daw ang nanggugulo sa spiritual na bundok nila. Iniisip ni Nanding na may bago na namang ipal na gustong masampulan. Nakita nitong nakahandusay ang anak na batang bayani. Kaya nagsumbong ito sa pinuno ng pamilya tinanong nila sino si Nanding at bakit nito sinaktan ang pamilya nila. Mababait daw ang Buang family inaantay nila ang paliwanag ng ating bida bago siya tapusin ng pinuno ng Buang family. May utak daw ang boss ng Buang family hindi sugod ng sugod kagaya kay Naruto magpapaliwanag na si Nanding. Isa daw siya sa 5 banal na divine level ng hilagang kanluran gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. Nagulat tuloy ang buong Buang family hindi nila akalain na sa harap nila ang isa sa trending na divine level na umubos sa mga alien na assassin. Para daw sa kaligtasan ng ang inang bayang sinilangan ang 5 bundok ng hilagang kanluran ay pinaghati-hatian nilang 5 wala daw pwedeng umangkin dito kagaya ng anak nilang batang bayani gustong sirain ang malaking plano ng 5 banal na divine level. Napasabi na lang ang boss ng Buang family na kasalanan ng pamilya nila dahil inaagaw nito ang hindi sa kanya. Ayaw naman magpaawat ng tatay ni Buang Xiao dahil nakita nitong nabogbog ang anak niya kung takot daw ang boss ng pamilya nila siya ay hindi kahit mamatay daw siya ipaghihiganti niya ang sinapit ng anak niya. Pinagsabihan siya ng pinuno ng pamilya bastos daw ito walang galang. Kaya sinuntok niya ito sa likod para matahimik dahil daw ina-spoiled ang anak nitong batang bayani kaya nangyari ang ganitong skandalo. Mabigat daw ang nakasalalay dito ang pag-asa ng bayan laban sa 10,000 ibang lahi kapareho ng Buang family kaya nila gusto makuha ang bundok na ito para lumakas sila at may panlaban sa mananakop na 10,000 ibang lahi. Nagkasundo na ang dalawang panig ayaw ng lumaban ng Buang family. Inutusan ng boss ng Buang family talian ang pasaway sa pamilya iniisip naman ni Nanding na kapag tumulong sa frontline ang Buang family palalakasin daw niya sila ng 10%. Samantala sa Dragon Mountain nakapwesto ang puwersa ni Emperador Li Yuan sinisita nila lahat ng umaakyat ng bundok para mag-hike dahil private property daw ito ng 5 banal na divine level. Sa Hoa Mountain naman hinahabol ng puwersa ni Emperador Zhengguan ang mga pasaway na vlogger pilit silang kinukunan ng video. Sa Kunlun Mountain naman naglagay ng malaking karatola si Empress Wu Zetian na no trespassing.
Sa pinakataktok ng Mount Apo nakaupo ang ating bida, oras na daw para isagawa ang plano niya. Naglalabas siya ng malakas na enerhiya. Gumamit siya ng oras yon ng malupitong pormahan, biglang lumakas ang lumalabas na enerhiya sa paligid. Naramdaman ito ng mga nasa malapit na patay na bayani. Lumalakas sila na parang nakarobust. Isa-isang nabuksan ang mga enerhiya sa Earth. Sa Manila Hospital lumakas ang enerhiya dito. Kaya biglang gumaling ang mga pasyenteng nakakonfine. Sa ikalimang depensa ng bansa naramdaman ng mga kargador na bigla silang lumakas, yung hindi nila kayang buhatin dati ay kaya na nila ngayon. Sa trial grounds nagkaroon ng kapangyarihan ang mga trabahador dito. Kaya na daw nilang magtrabaho ng walang kain-kain sa loob ng 3 araw. Pati yung matandang senior citizen kayang magbuhat ng 9 na sakong bigas kasing laki ng binuhat ni BBM. At dito nagtatapos ang Kabanata 28 hanggang 29 na. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.